500,000 pesos. Kahit isang sentimo, wag mong galayin ang lupa namin. Chenye, ngayon, magbayad ka. O daanan mo ako. Tia Son, nababaliw ka na ba? Ang cable car na yan ay pinangarap ng buong nayon sa loob ng kalahating taon. Gaano karaming magsasaka ng prutas na nayon ang matutulungan nito na magdala ng kanilang produkto sa syudad. Ngayon, dahil sa iyo, at sa ilang bulok na kahoy sa lupa mo, ipapatigil mo ang trabaho. Anong bulok na kahoy? Ito ay imported na punla ng cherry, top grade. 500 pesos bawat isa. Nagtanim ako ng 100 piraso magdamag. Lahat ay nasira mo. Pinabili ko pa yan sa ibang bansa. Mamumunga na sana sa susunod na taon. Ngayon, sira na lahat. Hay nako, tigilan mo nga yan. Kagabi, nakita pa kita sa likod ng bundok na namumulot ng sanga. Sabi mo pang gatong. Isang gabi lang, naging imported na punla na? Niloloko mo ba kami? Anong niloloko ko? Ito ay high-tech na punla. Mas mahal yan kapag walang ugat. Si Chenye, nagpapatakbo ng kumpanya sa syudad, kumikita na malaki. Kahit na tinutulungan niya ang nayon sa paggatayo ng cable car na ito, sinasakop pa rin niya ang lupa namin. Kapag sinakop ang lupa namin, kailangan niyang magbayad. Sundong May, magkaroon ka naman ng hiya. Noong nakarang taon, binili ni Chen Yu ang mga wild cherry natin. Mas mataas ng 2 piso bawat kilo kaysa sa ibang mamimili. Lahat ng matatanda at bata sa nayon ay may utang na loob sa kanya. Itong lupa na ito, 2 taon na ang nakalipas, umiiyak ka pa. 3 piso kada metro kwadrado. Ibenta sa baryo para gawing palikuran. Sabi nga, pati aso ayaw diyan sa baho. Ngayon, naging ginto na. Nangyari yan noong 1 taon. Noong 1 taon, walang cable car, kaya hindi ako makapagtanim ng cherry. Hindi pwede. Tio Zhao, huwag mo akong daanin sa buong baryo. Hindi ako magpapaloko. Ang pagyaman ng buong baryo ay problema ninyo. Ang paggalugi ng pamilya ko, kailangan bayaran ni Chen Yu. Tia Son, ang sabi mo, imported na punla. Bakit balat ng wild elm tree ang tumubo? Anong pakialam mo sa bala? Sabi ko cherry yan. Cherry yan. Chen Yu, huwag mong isipin na dahil nag-invest ka ng kaunting pera sa baryo, ay pwede ka nang magkapaloko. Kung nga lang 500,000 ngayon, hindi gagalaw kahit 1 pulgada ang drill rig na yan. 500,000. Mas mabuti pang sabihin mong ginto ang itinanim mo. Nakita kita kagabi sa likod ng bundok, namumulot ng isang basket ng sanga ng elm tree. Sabi mo, iuwi mo para pangatong. Paano naging 500,000 ang halaga sa isang gabi? Huwag mo akong lokohi sa mga walang kwentang bagay na yan. 100 punla, kasama ang kita sa loob ng 5 taon. 5,000 bawat isa ang singil ko sa'yo. Dahil lang sa paggalang sa mga kababayan. Ang galing mo namang magkwenta. Tio Zhao, kanina ka pa nakatago sa likod ng pader, nanonood. Itong 500,000 na presyo. Pinagplanuhan nyo ng asawa mo, di ba? Chen Yu, bakit ang init ng ulo mo? Ang tiya mo, walang pinag-aralan. Medyo matalas magsalita, pero tama naman ang punto niya. Ang mga magsasaka, umaasa lang sa ani ng lupa. Nyapakan mo ang mga tanim niya. Natural lang na magalis siya. Kaya pala, sa tingin mo rin, ang ilang sanga ng elm tree ay nagkakahalaga ng 500,000. Naku, hindi naman, haha. Sabi ko na nga, ang 500,000 niya ay sobra talaga. Kumikita ka na malaki sa labas. Ang 100,000 ay numero lang sa'yo. Ang lokasyon ng base station na ito. Dito lang ba sa batuhan ko pwede? Ang construction team, isang araw na tigil. Mahigit 10,000 ang upa. Di ba? Magbayad ka ng 300,000 para sa kapayapaan. Hindi ba mas maganda kaysa maghintay? Boss Chen, sabi ng Design Institute, ang batuhan na ito lang ang patag na lupa na kayang magdala ng biga. Ang ibang lugar ay malambot na lupa. Hindi kayang maglagay ng pundasyon. Hindi natin kayang maghintay. Narinig mo, sabi na ng mga eksperto, ang oras ay pera. 300,000, ako na ang bahala. Magbayad ka na lang ng mabilis. Ngayon din, hihilahin ko na ang tiya mo pauwi. Hindi ko talaga guguluhin ang pagsisimula ng trabaho mo bukas. Hindi. Kung hindi 350,000, hindi ako tatayo. Kailangan pang itabi ang pera. Para sa kasal ni Dakyang sa isang babaeng tagalungsod. Hoy, Mang Zhang, itaas ang drill, patayin ang engine. I-notify ang lahat ng kagamitan sa lugar. Mag-atras ng 100 metro. Umalis sa batuhan na to. Chen Yue, anong ibig mong sabihin nito? Malinaw ang ibig kong sabihin. 1 sentimo man, hindi ko ibibigay yan. Tio Zhao, kung mahalaga sa iyo ang lupa na to, bantayan mo na lang ang mga wild elm tree na yan. At magyaman ka ng dahan-dahan. Hindi na ako magkatayo dito. Kung hindi ka magatayo, sino ang kinatakot mo? Ito lang ang patag na lugar sa paanan ng bundok na pwedeng pagtayuan. Milyon-milyon na ang inilabas mo dito. Sasayangin mo lang ba yan? Kaya ko yan. Kung hindi, hindi mo kailangang alalahanin. Bibigyan ko kayo ng 24 oras. Bago magnegatibo 8 ng umaga bukas. Yung mga mamahaling punla sa lupa, kung hindi pa naatanggal ng buo, ituturing ko na tumanggi kayong makipag-usap. Sa likod ng bundok tayo magkikita. Hoy, umalis ba talaga siya? Talagang hindi na siya magatayo. Umalis. Kalokohan yan. Nagpapakalat lang siya ng takot sa akin. Kung wala ang lupa natin, ang cable car niya ay lubid na lang. Bantayan ninyo ang pinto ng mahigpit. Dadalhin niya ang pera ngayong gabi. Kumatok sa pinto namin. Inhinyerong Lee, simulan ang alternatibong plano. Gumastos ng karagdagang 500,000. Maglagay ng malalim na angkla sa bato sa kabilang panig ng bangin. Ang cable car,
ay direktang dadaan sa ibabaw ng batuhan. Maglagay ng 1 metrong taas na pang-industriyang protective net sa paligid ng lupain ng pamilya Zhao. Gusto kong siguraduhin na sila, hindi man lang makakita ng anino ng cable car. Chen Yue, pakinggan mo ang tiyo mo. Si Zhao Laojian ay mukhang pera. Hayaan mong ako, ang matanda, ang mamagitan. Pwede bang simulan na natin ang malaking proyektong ito? Tio Zhao, hindi sa ayaw kong bigyan ka ng respeto. Ang nakabaon sa lupa ay sanga ng Wild Elm Tree, hindi gintong bar. Kung ibibigay ko ang 300,000 ngayon, bukas, makakabili siya ng sirang kaldero sa harap ng base station. Sasabihin na ito ay pamana, hihingi ng isa pang 300,000 sa akin. Tutulungan mo pa rin ba siya noon? Hindi siya maglalakas loob. Bakit hindi siya maglalakas loob? Nang nakahiga siya kanina, hindi niya iniisip ang mga sirang kahoy na iyon, kundi ang aking schedule ng trabaho. Iniisip niya na mahal ang pag-upa ko ng makina, at umaasa siya na para matapos ang trabaho, pipilitin kong tanggapin ang kanyang hinihingi. Boss Chen, masyado ka namang formal. Chen Yu. Kanina, bumalik si Tio Zhao. Pinagalitan niya ng malala si Tiason. Talagang walang alam ang matandang yan. 500,000 ang hiningi agad. Nakakahiya yan sa buong nayon. Pinababa ko na yan. Yan lang. Ano na ang plano ni Tio Zhao? Maghingi ng presyong makatwiran. Naisip ko na. Magkakapamilya tayo. Talagang sobra ang 500,000. 300,000, sabihin mo na. Ako na ang mag-ayos nito. Magsisimula tayo agad. 300,000. Tio Zhao, sa pagkapatulan mo, nakatipid ako ng 200,000. Salamat talaga sa'yo. Bakit parang may tinik ang salita mo? Karamihan sa 300,000, pambayad sa mga punla. Ang natitira, pambayad sa stress. Sa laki ng negosyo mo, hindi ka naman kulang sa ganitong halaga. Pero kung wala ang lupa ko sa base station, saan mo itatali ang cable car mo? Tio Zhao, kwentahin natin to. Yung mga 100 tangkay ng Wild Elm Tree sa lupa mo. Presyo ng punla at pagtatanim, 2,000 lang ang pinakamataas. Ang upa sa stony ground mo, 500 lang kada taon. Ngayon, hinihingi mo sa akin ang 300,000. Sa tingin mo, kung wala ang lupa mo, hindi na makakapasa ang cable car ko. Sa buong Luoxia Village, ang batuhan ko ang may pinakamatigas na pundasyon. Kung gusto mong lumiko at patibayin ang pundasyon sa ibang lugar, abot yan ng 1 o 2 milyong yuan. Ang 300,000 para sa maayos na daan ay hindi lugi. At saka, bukas darating na ang supervisor ng county. Di ba, kung hindi nila makita ang pundasyon, hindi ba't lalabas na nilabag mo ang kontrata? Boss Chen, tama ang sinabi ng matandang ito. Ang posisyon na yan talaga ang tanging matigas na bahagi. Kung hindi makita ng supervisor ang progreso bukas, malaki talaga ang magiging problema. Mang Zhang, magkano ang bayad sa pagtigil ng makina ngayon? Ang drill rig at ang mga manggagawa, abot yan ng 2,000. Ang mahalaga, pera rin ang pagtigil dito. Pera rin ang pag-alis. Sige, Mang Zhang, ipahatid mo ang utos ko. Alisin ang lahat ng makina. Ilipat lahat sa malaking kalsada sa pasukan ng village. Lagyan ng selyo. Lahat ng sahod ng manggagawa ay babayaran ko pa rin. Alisin? Saan mo alisin? Chen Yue, kung alisin mo ngayon ang mga makina, masisira ang buong schedule mo. Chen Yue, nababaliw ka na ba? Nagtatapon ka ng mahigit 10,000 bawat araw. Ilang araw mo kayang itapon yan? Tio Zhao, hindi ito pagiging matigas ang ulo. Ito ay prinsipyo. Kung ako'y susuko ngayon, bukas, lahat ng materyales para sa cable car ko, kung dadaan sa bubong ng sinuman, kahit sino ay kukuha ng kusilyo, hihingi ng bayad sa daan. Kahit hindi ko na ituloy ang cable car na ito, hindi ko ibibigay ang pera. Sino ang tinatawag mong walang hiya? Mukhang hindi ka pa natututo hanggat hindi ka nakakakita ng kabaong. Umalis ka, umalis ka. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makakatagal. Tio Zhao, sa halip na mag-alala kung gaano ako katagal makakatagal, mas mabuting mag-alala ka sa mga punla sa iyong lupa. Kung hindi matatayo ang mga poste, hindi matatapos ang cable car, sa pinakamasama, mawawalan lang ako ng 100,000. Pero kung ganito ang gagawin mo, sa hinaharap, kung magtatayo man ng kalsada ang probinsya, o maglalagay ng kabel ng kuryente, walang sinuman ang maglalagay ng kahit 1 sentimo. Sa Luoxia Village, kung magtanong ang buong nayon, kung bakit hindi dumadaan ang kalsada, gamitin mo ang 100 puno ng elm sa iyong lupa, para bayaran ang lahat. Huwag mo kaming takutin. Ano na? Nasaan ang Pea, asawa ko? Walang nangyari. Inalis niya ang mga makina. Inalis. Paano na ang 300,000 natin? Tinatakot lang niya tayo. Marami na siyang inilabas na pera sa simula. Mas nagmamadali siya kaysa sa atin. Makinig ka, asawa ko. Simula ngayon, bantayan mo ang batuhan na yan. Hindi ako naniniwala na ang interes ng bangko niya ay kayang panatilihin siya rito ng kalahating taon. Boss Chen, ayon sa plan B, kailangan nating hilahin ang cable car. Mula sa kabilang bangin, sa isang linya na langit. Puro bangin doon. Kailangan nating gumamit ng titanium alloy expansion anchors. Ang budget ay madaragdagan ng hindi bababa sa 400,000. Pero ang maganda rito, hindi na dadaan sa lupa ng pamilya Zhao, at mas mataas ang magiging posisyon. Sapat na ba ang 400,000? Ang pangunahing problema ay ang mataas na panganib sa mga manggagawa. Sige, sundin natin ang linyang yan. Ako na ang bahala sa dagdag na gastos. Pero may kondisyon ako. Kailangan nating gumamit ng pinakamataas na safety net sa construction site. Gusto kong ang cable car ay lumipad sa ibabaw ng ulo ni Zhao Laojian. Pero hindi niya man lang mahawakan ang anino nito. Asa ka? Tulungan mo akong gumawa ng abiso tungkol sa paglabag sa lupa at tagkaantala ng proyekto. Bawat sanga ng puno na itinanim ng pamilya Zhao sa lupang yon,
Kung maantala nito ang kabuuang proyekto, ipapaintindi ko sa kanila sa pamamagitan ng batas. Kung anong kapalit ng walang basihang panloloko. Ano yan? Ano yang bagay na yan? Lumilipad sa tuktok ng bundok. Asawa ko, lumabas ka tingnan mo. Iyan ang braso ng malaking crane. Inhinyerong Lee, ang hash is a deep hole anchor bolt. Nakalibrete na ba ang anggulo? Nakalibrate na po. Boss Chen, napakalalim nito na pagkakakabit. Isang titanium alloy rod pa lang, mahigit 20,000 na. Sigurado ka bang 6 ang ilalagay? Hindi pwedeng kulang ng isa. Gusto ko ang cable car na ito. Matatag kahit sa malakas na hangin. Matatag kahit sa malakas na hangin. Okay lang sa akin ng gastos. Basta hindi dadaan sa maruming lugar. Mas gugustuhin kong gumastos ng sobra para sa kapayapaan ng isip. Sulit. Chen Yu. Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't inalis na ang drill mo? Maglalagay ka ng pako sa gilid ng bangin. Makakagawa ka ba ng cable car diyan? Hindi pa umuwi si Tio Zhao. Binabantayan pa rin ang mga cherry seedlings mo. Masyadong mahangin sa batuhan. Kaya dito ka na lang maghahangin. Huwag mo akong lokohin. Bakit ang linya mo? Papunta sa isang linya na langit. Puro bangin doon. Walang patag na lupa. Kakapit ba ang cable car mo diyan? Kung kakapit o hindi, huwag nyo na pong alalahanin. Kayo po, dapat sabihin mo kay Tiason na magtanim pa ng maraming cherry. Para sa susunod na taon, yayaman na siya. Chen Yue, masyado kang mainitin ang ulo. Kung hindi mo gagamitin ang lupang yon, kailangan pang umikot ng kalahating kilometro ang cable car. Gaano karaming pera ang masasayang doon? Masasayang na pera. Tio Zhao, sa planong ito, nadagdagan ng 350,000 ang gasto sa trabaho at materyales. Nadagdagan ng 50,000 ang bayad sa paglilipat ng teknolohiya. 400,000 ang nailagay. 400,000 para lang maiwasan ang 50 metrong lupa namin. Ang 50 metrong batuhan na yon, humihingi kayo ng 300,000. Sa tingin ko, ang pagbibigay ng pera sa mga walang hiya ay parang bayad sa toll. Ayoko magbigay kahit 1 sentimo. Pero ang 400,000 na ito na inilagay sa bangin, ay inilagay sa agham at teknolohiya. Masaya akong ginastos. Nagpapairal ka lang ng gali. Hindi nyo na po kailangang alalahanin yan. Inhinyerong Lee, ayon sa specifications na hiningi ko kahapon, simulan na ang paglalagay ng 2 layer ng pang-industriyang protective net. Anong net? Chen Ye, bakit ka maglalagay ng net? Tio Zhao, Tiason, hindi ba't sinabi nyo na ang mga tanim nyo sa lupa ay mamahaling seedlings? Takot kayong madaganan, takot sa tumutulong langis, at mas takot na masira ang inyong feng shui. Kapag nagsimula na ang operasyon ng cable car, paano kung may mahulog na tornilyo at masira ang inyong mga tanim? Hindi ko kayang bayaran yan, kaya gumastos ako ng sarili kong pera. Nagdagdag ng 0 metrong taas na protective net. Sa hangganan ng lupa ninyo, itatayo ito ng patayo. Sa hinaharap, kahit lumipad pa ang cable car ko, hindi ko sasakupin kahit 1 pulgada ng lupa ninyo. Pero ang net na ito ay nasa hangganan ng inyong lupa. 0 metro ang taas. Chen Yue, naglalagay ka ba ng net o nagtatayo ng pader? Bahala ka kung paano mo intinihin. Sa hinaharap, kahit ginto pa ang kumubo sa lupa ninyo. Wala na itong kinalaman sa akin, kay Chen Yue. Kapag inilagay mo ang net na yan, tatakpan mo ang sikat ng araw sa bahay namin. Tiason, hindi na makatwiran ang sinasabi mo. Si Chen Yu, naglalagay ng net sa loob ng inupahan niyang lupa para protektahan ang mga halaman ninyo yan. Kanina, habang nakahiga ka doon, umiyak at nagwawala. Hindi ba't natatakot ka lang na baka masira ang iyong pagkakakitaan? Ngayon na inihiwalay ka na niya, hindi ka na naman masaya. Chen Yue, pag-usapan natin ito ng maayos. Ang 300,000 na yan, hindi ko naman sinabing kailangan ganoon karami. Kung sa tingin mo mahal, pag-usapan ulit natin. Mang Zhang, simulan mo nang hinangin ang mga poste. Kailangan matibay ang pundasyon. Kung ang net na ito ay lumihis kahit 1 pulgada, ikaw ang pananagutin ko. Ang tindi ng galaw ni Chen Yu. Ngayon, lahat ay nakakulong sa isang patay na dulo. Ang pagiging sakim sa maliit na bagay ay nagdudulot ng malaking pagkalugi. Mas gugustuhin pa niyang gumastos ng 400,000 para sa kapayapaan. Ara, umuwi na tayo. Ayoko. Nagatayo siya ng pader sa harap ng bahay natin. Kailangan ko siyang labanan. Labanan, umuwi ka at tawagan si Dakiang. Sabihin mo sa kanya na hanapin ang mga boss sa syudad. Hindi ako naniniwala na hindi natin kayang disiplinahin ang batang ito. Inhinyerong Lee, bilisan mo ang progreso. Gusto kong ang cable car na ito ay umandar na sa loob ng kalahating buwan. Huwag kang mag-alala, Boss Chen. Pero, ang taas ng net na ito, malaki ang maintenance cost niyan. Hanggat makukulong natin ang kasakiman sa hawla, sulit ang maintenance cost na ito para sa akin. Nabigo ang pagpapatunay ng pagkakakilanlan. Huwag piliting pumasok. Ano ba yan? Ang sirang pinto na to, nagiging multo na? Bilisan mo, habang hindi pagising ang lahat. Ihatid na natin ang ilang kilong aprikot na ito. Asawa ko, mukhang nakakandado ang pinto. Hindi ko maitulak. Tio Zhao, ang lugar na ito ay hindi na pag-aari ng mga Zhao, kundi ng mga patakaran. Chen Yu, lumabas ka at kausapin mo ako.
Tio Zhao, alas negatibo, 4 pa lang ng madaling araw. Hindi pa bukas ang main station. Bukod pa rito, noong nakaraang araw sa pagpupulong na ngayon, nanumpa ka sa harap ng lahat, na kahit mabulok ang mga prutas sa puno at kainin ng ibon, hindi nila tatapakan ang kahit 1 pulgada ng aking cable car. Iyon ay lasing na salita. Bakit mo naman sineryoso? Bata ka. Magkakapitbahay tayo. Bigyan mo naman ng pabor ang tiyo mo. Ang isang basket ng prutas ko. Bayaran ko na lang ang pamasahe ayon sa presyo sa palengke. Pwede ba? Tio Zhao, ang cable car ko. Ang isang set ng maintenance parts ay 10,000 na. Ang kuryente at maintenance fees. Malaki na ang gastos sa isang biyahe pa lang. Itabi nyo na lang ang pera nyo para sa tabako. Bukod pa rito, na-evaluate na kayo ng sistema. Paalala mula sa face recognition system. Zhao Laojian, nasa blacklist dahil sa credit risk assessment. Dahilan, dating gumamit ng malisyosong paraan. Upang hadlangan ang pag-usad ng infrastruktura. Tumangging gampanan ang obligasyon sa kooperatiba. Uy, Tio Laojian, nag-practice ka ba ng hula hoop dito sa gitna ng gabi? Sabi ni Boss Chen, ang cable car na ito ay para sa mga taong handang magtrabaho at magsika. Hindi ito para sa mga nangungutong. Manahimik ka. Naipit ang mga punla ng cherry ko. Dumaan lang ang sasakyan niya. Anong problema doon? Tia Sun, iyan din ang gusto kong itanong. Ang 500,000 pesos ninyong special grade na malalaking cherry. Bakit? Naging mga ligaw na aprikot na bulok na ang laman. Naging bulok ba ang klase ng halaman sa isang gabi? Hahaha, hindi yan pagbulok ng klase ng halaman. Sobrang kasakiman yan. Chen Yue, sinasadya mo akong ipahiya. Kayo po ang kumili ng daan, Tio Zhao. Simulan ang kagamit ng cargo basket number 1. Ipabatid sa mga magsasaka na nakapila na sa bundok, na magkarga ayon sa pagkakasunod-sunod. Bawat basket ng prutas ay dapat timbangin. I-upload ang data sa settlement center. Sige po. Mapa, bakit kayo nakatayo diyan ngayong umaga? Nagbabantay ba kayo ng gate? Dakiang, bakit ka umuwi ngayon? Salamat sa inyong pagod. Ako si Zhao Dakyang. Ngayong taon, umuwi ako. At inarkila ang 50 ektarya ng peach orchard sa likod ng bundok. Espesyal akong nagtatanim ng high-end na water peach na aktibong isinusulong ng ating probinsya. Ipakikilala ko sa inyo. Ito ang aking nobya, si Zhao Qian. Lumaki sa syudad. Malaki ang negosyo ng pamilya niya. Ay naku. Ang ganda ng dalagang ito, parang anghel. Dakyang, ang galing mo talaga. Narinig nyo ba? Ang anak ko ay isang malaking boss sa syudad. Dakiang, may mga tao. Nakala nila ay sikat na sila dahil lang sa nagtayo sila ng cable car. Huwag na kayong mag-alala. Sa pagbalik ko ngayon, nagdala ako ng malaking mamimili mula sa syudad. Ang mga prutas natin, sa susunod na linggo, direkta nang idadaan sa espesyal na transportasyon. Kung sino ang gustong maglaro sa kawad na yan, sige lang. Hindi natin kailangan yan. Dakyang, mahalaga ang trabaho. Bilisan mo, tingnan mo ang prutasan. Bakit nagmamadali? Gusto kong makita ng ilang tao ng malinaw. Ang Luotia Village. Hindi lang isa ang daan patungo sa langit. Tio Zhao, ipaalam mo sa mga magsasaka na bilisan ang trabaho. Malapit na ang malakas na bagyo. Para sa mga gustong dumaan sa espesyal na transportasyon, itingnan ko talaga kung sapat ba ang tibay ng kanilang mga pakpak. Ang narating ko ngayon, si Zhao Dakyang, ay dahil sa swerte ko. Dakiang, kakaiba ang panahon. Tingnan mo ang mga ulap, itim na parang ilalim ng kaldero. At bumababa pa sa tuktok ng bundo. Bilisan mo, sabihin mo sa mga inupahan. Napitasin na lahat ng mga peach. Tatay, ano ang alam mo? Ito ang tinatawag na red after rain. Sabi ng malaking boss na bumibili, kung hindi dadaan sa ulan na ito, hindi tataas ang tamis ng mga peach. At hindi rin kikinang ang balat. Ayaw ng mga taga-syudad ng ganoong walang lasa. Kung maaga nating pipitasin, hindi tayo makakakuha ng magandang presyo. Ang engagement party ko sa susunod na linggo, umaasa pa ako sa mga prutas na ito para sa magandang presentasyon. Ang interes sa 500,000 ay hindi naghihintay. Ang ganitong snowball effect ay isang hukay na hindi mapupuno. Kailangan nating sumugal ng malaki. Kung hindi, ang buong pamilya ay mahihila sa kapahamakan. Dakya ang sabi ng anunsyo ng barangay kanina. May orange alert pa sa malakas na ulan. Pinapayuhan ang lahat na patibayin ang mga lugar na madaling gumuho. Lalo na yung daang lupa natin papasok sa bundok. Masyadong makitid. Bakit hindi? Tayo bumili ng corrugated steel sheets at graba para patungan? Kian, huwag kang maniwala sa pinagsasabi ng radyo. Paninira lang yan ni Chen Yue. Gusto lang niyang ipagyabang ang karanasan niya sa paghahanda sa sakuna. At para lokohin tayo, nabilhin ang mga lumang materyales niya. Ang corrugated steel sheets ay mahigit 5,000 yuan. Ang pagpapakabit, 2,000 pa. Kung may ganoon akong pera, mas mabuti pang dalhin kita sa bayan para kumain ng masarap. At bilhan ka ng gintong singsing. Nakita ko na yung daan na yan. Matibay yan. Kahit ilang toneladang truck, hindi yan masisira. Matatakot pa ba yan sa kaunting ulan? Dakiang, hindi ito panahon para magtipid. Nakita ko ang weather map. Ito ay over the mountain tiger na ulan. Sobrang lakas. Ang daang lupa sa likod ng bundok ay may maluwag na lupa sa ilalim. Hindi yan nilagyan ng pundasyon noong ginawa. Nakasalalay lang yan sa isang patong ng ibabaw na lupa.
Dalian mo, magdala ka ng 2 truck ng graba para patungan. Kung sakaling gumuho yan, ang ilang libong kilong peach mo ay wala ng pag-asa. Teo Zhao, huwag na po kayong maging tagapagsalita ni Chen Yue. MEA, gusto lang niyang magyabang. Na matatag ang cable car niya. Di ba? Sabi ko na, ang batch ng paninda ko ay idadaan sa premium logistics truck, diretso sa bukid. Kung umuuga-uga yung bakal na lubid niya, at masira ang mga prutas, kaya bang bayaran ni Chen Yue yan? Anak, bakit hindi ka nakikinig sa payo? Sage na. Nabuko na ang handaan para sa engagement party. Mamayang hapon, pupunta ako sa bayan para kumuha ng sigarilyo at alak. Ang daan ay nasa ilalim ng mga paa ko, Ms. Hao Dakyang. Kahit ang Diyos ay kailangan akong bigyan ng kaunting respeto. Pa, bumalik kayo sa bahay at mag-ayos. Huwag na kayong mag-alala dito. Asawa ko, hindi tama ang ulan na to. Ang lupa sa bukid ay dumudulas na, ay. Dakyang, dali, sabihin mo kay Dakyang na huwag nang umakyat sa bundok. Daki ang huminto ka. Dali huminto ka. Umuga ang daan. Ang apuno sa harap ay nahuhulog sa bitak ng lupa. Huwag kang maingay. Kaya kong lampasan yan. Naputol na naman. Bumaba ka sa sasakyan. Dali tumakbo ka sa mataas na lugar. Ang mga peach ko. Ang pera ko. Daki ang tingnan mo. Ang cable car ni Chen Yue. Gumagana pa rin. Arayan sa kooperatiba. Daki ang kanina, sinabi mo na ang lahat ng masasamang salita. Gusto kong buksan niya ang gate. Gusto kong iligtas niya ang mga peach ko. Ang landas ni Zhao Dakyang ay tuluyang gumuho. Patakbo siya papunta rito sa atin. Siya ang pumili ng sarili niyang landas. Siya ang nagbaon ng sarili niyang puti. Ipaalam sa buong ngayon, ang cable car ay nasa emergency disaster prevention mode. Hindi tatanggap ng anumang pansamantalang kargamento. Ang sinumang lumabag ay agad na ire-report sa pulisya. Para naman sa mga gustong lumabag sa patakaran, sabihin sa mga gwardiya, ilabas ang high voltage warning signs. Huwag hayaang madumihan nila ang ating kagamitan. Ito ba ang sinasabi mong premium export na ipinagmamalaki mo nang pumirma ka ng kontrata sa akin, mga peach? Zhao Dakyang, binibigyan mo ako ng ganitong basura. Alaga bang tingin mo sa akin ay tanga? O sa tingin mo ay hindi pa ako nakakita ng prutas sa buong buhay ko? Boss Wang, kumalma po kayo. Naapektuhan lang ito ng malakas na ulan. Pangit lang tingnan dahil nabalatan. Pero matamis pa rin talaga. Totoo po, tikman nyo. Managinip ka na lang. Natrap ang convoy ko sa landslide. Sa isang biyaheng walang karga. Nalugi ako ng 30,000. Kasama ang ilang kasama ko. Umakyat kami ng 3 oras sa bundok. Para lang makita ang kumpok ng putik mo. Sasabihin ko sa iyo, walang bisa ang kontratang ito. Hindi ko ibabalik ang down payment, AME. Ang natitirang bayad sa paglabag sa kontrata. Kapag nabuksan na ang daan, maghintay ka ng sulat mula sa abogado. Wang Fen, ang down payment na yan ay para sa kasal ko. Wang Fen. Zhao Dakyang, mag-usap tayo. Kian. Tulungan mo naman akong magsalita. Marami kang koneksyon sa supermarket. Kapag nailabas lang ang mga peach na ito, kahit ibenta ng may diskwento, makakabalik pa rin ang pera. Kanina sa kotse ni Wang Fen, nakita ko ang notice of demand for payment na naiwan mo sa glove compartment. 3 utang pinagsama-sama. Ang interes ay 40,000 sa isang buwan. Sabi mo sa akin na kapag ipon kang 1,000,000 yuan sa mga nakaraang taon, at lahat ay inilagay mo sa orchard. Ito ba ang ipon mo? Iyan, pansamantalang pag-ikot lang yan. Kapag nabenta ang mga prutas, mababayaran na. Kanino mo ibebenta? Puto na ang daan. Umalis na si Wang Fen. Ang cable car sa nayon, hindi ka lang walang bahagi. Kundi kaaway mo pa si Chen Yue. Zhao Dakyang, gaano karami pa ang tinatago mo sa akin? Kinausap ko na si Tio Zhao kanina. Noong ginagawa ni Chen Yue ang cable car, ang magulang mo para makakuha ang pera. Nagtanim mo maliliit na puno sa ilalim ng bus station. Ang pagiging makasarili ng pamilyang ito, nasa dugo na yata nila, ano? Matagal nang nangyari yan sa kanila. Wala akong kinalaman dyan. Wala kang kinalaman?
Ang Audi na minaneho mo pagbalik mo sa baryo. Nakita ko sa rental app. 800 ang upa sa isang araw. At ginamit mo pa ang credit loan mo para dyan. Nagpapanggap ka lang mula simula hanggang dulo. Eki ang milyon-milyon mong ari-arian. Eki ang iyong dangal. Pati ang sinasabi mong pag-asang buong baryo. Ang loloko lang din. Gusto mo akong hilahin sa putik. Para samahan kang bayaran ang 500,000 na utang sa loan shark? Kian, para sa pamilya natin to. Gusto ko lang magkaroon ka ng dangal. Hindi ko kailangan ng dangal na galing sa panloloko. At lalong hindi ko kailangan ng isang lalaking hindi marunong makisama sa kapitbahay. Puro kasinungalingan ang sinasabi. At baon sa utang sa loan shark. Hindi na tayo magpapakasal. Ang singsing na to, ibabalik ko sa'yo ang gastos mo sa pagtira dito nitong mga araw. Ita-transfer ko na lang sa'yo mamaya. Ganoon lang yon? Huwag ka nang makikipag-ugnayan sa akin. Hindi ka pwedeng umalis. Ano? Gusto mo pang pigilan ang kalayaan ko? Ang CCTV camera ni Chen Yui. Nakasabit mismo sa door ng cable car na yan. Kapag hinawakan mo ko, agad akong tatawag ng pulis. Dakyang. Bakit umalis ang babae? Bakit ibinalik ang singsing? Naka-order na ang handaan sa kasal ko. Huwag mong isipin ang kasal. Kung noon, hindi nyo sana hinarangan ang makina ni Chen Yue. Para sa ilang libong yuan, hindi natapos ang daan papunta sa bahay. Kung natapos ang daan, hindi sana atras si Boss Wang sa puhunan. At hindi sana napawalang bisa ang kasal. Dakyang, bakit mo sinisisi si nanay? Para sa pamilya natin yun, para kumita. Kalokohan. Bukas, darating na ang mga pinagkakautangan natin. Ang libu-libong kilong bulok na peach na yan. Hayaan mo na lang mabulok lahat sa lupa. Bakit? Si Chen Yue, kumikita ng maayos. Pero ako, si Zhao Dakyang, malulugi ng husto. Hindi ba't isang kable lang yan? Kaya ko rin yang pigilan. Dakyang, huwag kang gagawa ng kalokohan. Anong gusto kong gawin? Gusto kong ipatikim kay Chen Yue kung anong pakiramdam kapag naputol ang daan. Tay, pumunta ka sa bahay. Kunin mo yung 2 mahabang kawayan na ginagamit ko sa scaffolding. Kunin mo rin yung mga kawit na bakal na ginagamit ko sa pagtali ng rebar. Kung ayaw niya akong mabuhay, wala ring makikinabang sa cable car na yan. Ang buong pamilya ni Zhao Dakyang ay kumilos. Kumuha sila ng kawayan at kawit na bakal. Itinaas ko ang antas ng babala sa pinakamataas. Hihintayin ko ang sandaling kumilos sila para tuluyan kong mapatunayan ang ebidensya. Hawakan mo ang hawla na yan. Ito na lang ang tanging paraan para mabuhay tayo. Dakyang, napakalakas ng hangin. Iyan ay bakal na kabel na may bigat na 10 tonelada. Kaya ba ng pinahabang kawit natin yan? Kahit hindi kaya, kailangan kayanin. Kung hindi natin yan mapipigilan, si Chen Yu, hindi tayo papansinin kahit kailan. Naglalaro ka ng apoy, Dakyang. Paano kung hindi huminto si Chen Yu? At hilahin din tayo pababa. Hindi siya maglalakas loob. Kung may mamatay, masisira ang buhay niya. Si Chen Yu ay isang negosyante. Ang mga negosyante ang pinakakinatatakutan ang gulo. Makinig ka sa akin. Hawakan mo ng mahigpit. Tay, itaas mo ng buong lakas. Pagdating ng kargamento ng mga peach, kakawitin ko ng mahigpit ang lambat. Maliban kung gusto niyang maputol ang cable car na to, kailangan niyang huminto. Narito na, yabot mo sa akin. Itaas mo ng buong lakas. Dakyang, bitawan mo na. Hindi ko bibitawan. Kung bibitawan ko, wala na tayong pera. Saklolo, tulungan niyo siya. Nadisgrasya si Chen Yu. Kahit gaano pa sila kagulo, buhay ang nakataya. Ito ang linyang hindi pwedeng lampasan. Dakyang. Hawakan niyo siya. Itigil ang lahat ng operasyon. Malubha ang kinsala sa kagamitan. Abisuhan ang security at legal team. Dalhin ang damage report at sumama kayo sa akin. Ang kaguluhang ito ay dapat tapusin sa korte. Buhay pa sila. Tio Zhao, ang pakiramdam ng nakabitin sa ere. Sa gitna ng gabi, hindi ba't napakainit sa pakiramdam? Chen Yue, naguluhan lang ako kanina. Huwag mo nang isipin ang ginawa ko. Ayoko nang nag-iisi. Gusto ko lang magbilang. Tingnan nyo, dahil sa inyong sinadyang paninira, biglang huminto ang cable car at nawalan ng preno. Nasira ang anti-fall net. Nawala sa ayos ang chassis bearing. Ito ang emergency repair order mula sa manufacturer.
ang gastos sa pag-aayos, kasama ang pagkalugi dahil sa paghinto ng operasyon, at ang bayad din sala sa ibang magsasaka. Umaabot sa 68,000. Gusto mo kaming patayin lahat ng pamilya ko. Inipilit ko kayo. Kayo ang sumisira sa sarili nyo. Nagreno ako dahil nirerespeto ko ang buhay. Pero hindi ibig sabihin yan. Ako ang magbabayad sa inyong kasakiman. Sa pagsira sa kagamitan ng iba, malinaw na nakuhanan ng CCT. Wala akong pambayad sa iyo. May utang akong 500,000 sa loan shark. Ito ay isang lipunang may batas. Lahat ay ayon sa patakaran. Kung gusto mong magbayad ng utang at mabuhay, paghirapan mo ito gamit ang sarili mong mga kamay. Ngayon, pwede na tayong mag-usap. Paano na ngayon ang legal na pagbabayad? Ito, ano itong patakaran na ito? Ito ay isang lehitimong kontrata ng pagbabayad sa pamamagitan ng paggawa. May utang kayo sa akin na 68,000 para sa pag-aayos at multa sa paglabag. Simula bukas, kayong katlo, ang bahala sa pang-araw-araw na pagpapanatili ng riles ng base station, paglilinis ng damo at paglalagay ng langis ng mano-mano. Susukatin ko ang inyong sahod, ayon sa pinakamababang sahod sa lugar. Maliban sa pangunahing gastusin sa pamumuhay, ang matitira ay legal na ibabawas sa utang na ito, hanggang sa mabayaran ang 68,000. Kayo ang bahala kung gagawin nyo o hindi. Gagawin namin. Ang utang na kayang bayaran ng kamay at paa, iyon ang daan sa buhay. Pero, Zaijian, ang 500,000 na utang ni Dakiang sa Loan Shark ay mahigpit na sinisingil. Kung sa pagtatrabaho lang asa, hindi matatakpan ang butas na yon. Ito ang sa inyong bundok, ang order para sa 30,000 katis ng mga pitch na kailangan agad may hatid. Sarado ang daan. Ang cable car ko lang sa buong na yon ang makakapagdala. Ayon sa non-member standard, double ang bayad sa transportasyon. Balak nyo bang hayaang mabulok ang mga pitch sa puno at ipapakain sa baboy? O pipirmahan nyo ang kontratang ito para matulungan ko kayong maihatid ito ngayong gabi? Makakakuha kayo ng pera para pambayad sa mga naniningil. Talaga bang tutulungan mo akong ihatid? Ang gusto ko lang ay maibalik sa normal ang operasyon ng cable car. Hindi ko kailangan ang pasasalamat nyo. Ikaw ang may utang sa akin. Siyempre, ayoko na mapilitan kang tumalon sa bangin dahil sa mga loan shark para may mag-ayos ng base station ko. Pipirma ka ba o hindi? Pipirma ako. Mang Zhang, dalhin mo sila para kumuha ng uniforme at gamit. Buksan ang gete, maghanda para sa paghahatid. Sige po. Zhao Laojian, huwag kang magpatumpik-tumpik. Alisin mo ang mga batong ito dito. Darating na. Ay, Ang mga pitch na naihatid ni Chen Yu ngayong gabi, inaasahang abot sa mahigit 10,000 yuan. Pagkatapos bayaran ang double na bayad sa transportasyon. Halos sapat na ito para matakpan ang mga loan shark. Sa mga singil ngayong buwan, ang galing talaga ng diskarte nyo. Hindi na natin kailangan gumastos ng kahit 1 sentimo. Nakakuha pa tayo ng 3 libreng maintenance worker. Hindi, nagbabayad sila ng kasalanan sa pamamagitan ng pagtatrabaho. Basta't handa silang yumuko at magtrabaho ng tapat sa loob ng ilang taon, mababayaran nila ang utang na ito. Matututo rin silang muli kung paano maging disenteng tao. Kung sumunod lang sana sila sa patakaran noon pa, at sumama kay Chen Yu, aabot ba tayo sa ganitong sitwasyon ngayon? Bukas ng 6 ng umaga. Dapat nandoon na tayo para linisin ang kalawang sa riles. Lumabas na ang settlement statement ni Boss Chen ngayong taon. Tingnan mo ang dami ng zero. Halos masira ang salamin ko sa mata. Ang 1,800 ektarya ng prutasan sa buong nayon, direktang konektado sa direct procurement center sa syudad. Bukod sa maintenance at sahod ng manggagawa, ang dibidendo ng bawat pamilya, double pa sa nakaraang taon. Tio Zhao, simula pa lang ito. Kapag natapos na ang pagpapalawak ng cold chain logistics park sa paanan ng bundok, ang Luoxia Village natin ay magbebenta ng brand. Ang pagdodouble na ito ay pampagana pa lang. Ngayon, ang mga binata sa nayon, hindi na mahilig pumunta sa kabisera ng probinsya. Nga pala, at ang pamilya ni Zhao Laojian. Hulaan mo kung ano. Ano, Tio Zhao, napagod na naman sa trabaho. Hindi mo alam. Kagabi, nagising ako sa hating gabi. Nakita ko ang spotlight sa dulo ng base station na nakasindi. Nang lapitan ko, Si Zhao Dakiang pala. Nakabitin sa inspection port sa gitna ng air. Nilalagyan ng langis ang bawat puli. Tinanong ko siya kung bakit hindi pa siya natutulog. Sabi niya, malakas daw ang hangin sa araw. Baka may makaligtaan siyang maliit na butas. At maantala ang paghahatid ng mga kalakal bukas. Talaga, halos 2 taon na mula nang pirmahan ang kontratang ito. Nagbago nga siya. Nasa bingit ng kamatayan. At pinapatay ng utang. Paano hindi magbabago? Ang 500,000 na utang na may mataas na interes noon. Buti na lang tinulungan mo kaming babaan ang interes. At pinayagan mo ang pamilya niya na gamitin ang cable car para mabilis na makabawi ng puhunan. Ngayon, kahit na ang pamilya niya ang gumagawa ng pinakamahirap na trabaho, habang unti-unting nababawasan ang utang, bumabalik ang sigla nila. Boss Chen, ito ang record ng pagkasira ng base station. Noong ika-negatibo, 3 ng linggong ito. At ang test ng protective net, dinala ko po sa inyo.
Tio Zhao, pasok ka at umupo. Si Mang Zhang ay nasa bayan para sa meeting. Hindi na, tatayo na lang ako. Ang mga suporta para sa ikalawang yugto ng base station. Sa tingin ko, Kailangan palakasin ang anchor point sa timog na dalistis. Maraming ulan nitong mga nakaraang araw. Tiyak na lampas sa limitasyon ang moisture content ng lupa. Iminumungkahi kong magdagdag ng tao nitong mga araw na ito. Ang drainage system sa timog na bahagi. Pakisuri uli. magaling ang gawa. Tio Zhao, sabi ni Tio Zhao kanina, masipag daw si Dakyang. Dapat lang yan sa kanya. Ang cable car na yan ang nagligtas sa buhay niya. Kung hindi niya gagawin ng maayos, hindi mo na kailangang magsalita. Chen Yu, ako ang unang sisipa sa kanya mula sa bangin. Dati, nalilito kami. Gusto naming kumita ng walang hira. Ngayon, naintindihan na namin. Ang pawis lang sa ilalim ng aming mga paa. Ang totoo. Tio Zhao, may kailangan akong sabihin sa iyo ng maaga. Ang kontrata ninyo sa paggawa, sa totoo lang, sa susunod na taon pa matatapos. Pero tiningnan ko, dahil sa magandang pagpapanatili ninyo, mas mababa ang depreciation rate ng cable car kaysa sa inaasahan. Ang perang natipid, balak kong gamitin para bayaran ng maaga. Ang natitirang bahagi ng inyong bayad pinsala. Ibig mong sabihin, nabayaran na ang utang ng pamilya namin. Hindi lang nabayaran. Simula sa susunod na buwan, ang sahod ninyong tatlo ay ibibilang na bilang regular na empleyado. Hindi na ibabawas. Ito ang bonus ninyo para sa nakaraang quarter ng peak season na dapat ninyong matanggap. Tio Zhao, tanggapin mo na. Chen Yu, dati, hindi talaga ako maganda, Tio. Nagbibigay ka ng daan para sa buong ngayon. Pero gusto kong putulin ang daan mo. Hindi ko tatanggapin ang card na ito. Basta hayaan mo si Dakyang na magpatuloy sa pagtatrabaho sa base station. Basta hayaan mo kaming mag-asawa na magpatuloy sa paglilinis ng rails. Masaya na kami. Ito ay patakaran. Basta't sumusunod si Tio Zhao sa patakaran. Lahat ng tao sa Luotzia Village ay yayaman. Dati, nagtatrabaho si Dakyang sa renovation. Ang Phase 2 base station's level decoration. Balak kong ipaubaya sa kanya. Maaari mo siyang tanungin kung gusto niyang maging project manager. Gusto niya, sigurado akong gusto niya. Ang batang iyan ay nagreklamo pa kahapon na gusto niyang mag-ipon ng pera para bilhin muli ang mga ibinalik niya. Pumunta sa syudad at humingi ng tawad ng maayos. Bahala na sila sa kanilang kapalaran. Ang mga mamahaling punla sa batuhan noon ay matagal nang naging. Mga lumang kwento na pinagtatawanan ng mga taga nayon. Pakinggan mo, ang ganda ng tunog nito. Tio Zhao, nabuksan na ang daan. Hindi lang cherry ang mayroon sa bundok na ito, kundi pati na rin ang dignidad nating lahat. Ama, dignidad. Hanggang hindi nagiging damo ang puso, ang tunog ng busina sa bundok na ito ay maririnig sa loob ng 100 taon.